Good day sa inyo class and welcome dito sa ating YouTube channel. Bali, continuation nga lang pala ito mula sa topic natin last time about sa database schema. Ngayong araw nga class ay i-apply na natin yung schema na nabuo natin mula sa nakaraang video. Ayan, kung makikita nyo rito, meron tayong existing table na may class name na post. Bali, ginamit nga natin tong table na to bilang placeholder para makapag-perform tayo ng CRUD operation. Pero since meron na tayong schema para sa gagawain nating application, ito na yung i-apply natin. Bali, papalitan na natin yung post ng book at yung author ng user. Ayan, foreign key nga pala yung ginamit natin dito para sa one-to-many relationship. At note ko lang class na yung user table nga natin dito ay built-in na. So, hindi na natin kinakailangan gumawa ng another table for user. Dahil si Django na nga mismo yung nag-provide para sa user table natin. And syempre, kasama rin yung part ng user authentication. Next, tayo ay magka-create ng another table for author. Then, lalagyan natin siya ng dalawang attributes para sa kanyang first name at last name. After nito, gagawan natin sila ng relationship. At ang relationship nga na i-apply natin dito ay ang many-to-many relationship. Then, add pa tayo ng another attributes for price at ang data field nga na gamit-gamit natin dito ay ang decimal field na may max digit na 10 at 2 decimal places. Next, attributes para naman sa rating ng book. No? At ang data field nga na gagamitin natin dito ay ang float field. At syempre, hindi mawawala yung publication date ng book. Yan. At ang data field nga na gagamitin natin dito ay ang date time field. Next, tayo ay magka-create ng another table for publisher at maglalagay tayo ng dalawang attributes para sa pangalan at address ng publisher. At syempre, gagawan din natin siya ng relationship dito sa book at ang i-apply nga nating relationship dito ay ang foreign key na ang ibig sabihin ay one-to-many relationship. At para sa huling table natin, ayan, gagawa tayo ng store table. Ayan, na may attributes na name. At syempre, ayan, gagawa natin siya ng relationship doon sa book. Ayan, many-to-many field nga yung gamit natin dito. Okay, next na gagawin natin ay i-delete natin tong migration file at yung ating database. Ginawa nga natin ito upang maiwasan natin yung error kapag tayo ay magmamigrate since meron ngang existing table yung ating database. At syempre, para maging malinis na rin yung ating database. Next, punta tayo kay admin. Yan, palitan natin yung post ng book since ito na yung pangalan ng table natin. At syempre, ganun din sa views. Ayan, papalitan natin lahat ng model name dito ng book. Ayan, isama na rin natin tong class name mula sa views natin. So, ito, hindi naman to necessary pero magandang identifier to para sa book. No? Ayan, including yung HTML since and pinalitan natin lahat. Ayan, papalitan din natin tong ayan, mga file name natin sa HTML. Ayan, mukhang okay naman na siya. Punta naman tayo sa part ng URL. Since pinalitan nga natin yung class name natin mula sa views, ayan, papalitan din natin tong mga nandito. Ayan, including yung kanyang ayan, path name ay papalitan din natin.
Ayan, pati yung context object name. Okay, next punta tayo sa URL, then copy paste natin to mula sa model since yun yung pangalan ng ating path name. At since pinalitan nga natin yung context object name, papalitan din natin yung loob ng ating templates. So, lahat ng templates ay i-rename lang natin ng book. Ayan, mas okay na gumamit kayo ng filter, Control F lang kapag may gusto kayong i-filter. Para mabilis nyong mahanap yung gusto nyong hanapin. Ayan, mukhang okay naman siguro ang lahat, no? Subukan na natin make migrations. Ayan, as you can see class, makikita nyo na nakapag-create naman tayo dito ng tables at ayan, para nga ma-apply siya doon sa SQL natin, ayan, migrate yung ating command na gagamitin. And then, next ay mag-create tayo ng super user para doon sa Django administrator natin. At after natin makapag-create ng super user, i-run na natin yung server natin. Ayan, open na natin yung ating browser. Check natin kung may error. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron tayong error sa part yan ng navbar natin. Since iniba nga natin yung path name natin ng book. Ayan, book na yung ilalagay natin dito. And kung i-refresh nyo siya, wala naman siyang error. Ayan, kahit dito sa part ng form ng creation. Ayan. Next na gagawin natin ay ilalagin natin yung super user natin dito sa Django administrator upang makita yung mga tables. Since wala pa yung iba pang tables, i-register muna natin sila dito sa admin.py. Import natin yung 4 na table mula dun sa models.py natin. Hindi na nga natin isasali yung user table since automatic makikita na siya doon sa ating Django administrator. Kung i-refresh mo siya, ito na yung 4 na table. Bali, kung papalitan natin to ng user, then punta tayo dito sa part na to. Makikita nyo yung user natin na si Genji. Since siya yung ating super user. Yan sa admin. At mag-add lang tayo dito ng additional attributes para doon sa book natin. Ayan. Unahin natin yung price. Then next yung rating. Publication date. At last yung publisher. And then copy paste lang natin to dito sa ating applet view. Since same lang naman sila ng field. Okay, bali punta nga tayo dito sa ating admin and then create tayo ng first author na si John Dewey. At next ay mag-add tayo ng publisher para sa pwedeng mag-publish ng book natin. And since meron na tayong isang object mula sa author and publisher, pwede na tayong mag-create ng book.
Ang title nga ng book ay The Secret at si Genji yung nag-create. So, iba pa yung creator dun sa author. Bali, si John Dewey ang author at si Rex naman yung nag-publish. Ayan. Kung makikita nyo dito sa part na to, ayan, nandito na yung The Secret. Kung mag-add pa tayo ng another object para sa book, pwede naman dito sa HTML natin. Ayan, kapag sinave natin siya, ayan, hindi siya gumana kasi invalid yung date. Ayan. Okay, dito na yung damas. So, kung i-edit natin siya, pwede naman din. Gawin natin the habit. And then, save. Ayan. Mapapansin nyo na na-edit pa rin naman siya. Then, kung i-delete natin siya, ayan, may error. So, pupunta tayo dito sa part ng views. Ayan, error yung ating redirection. Ayan, book na kasi yung pangalan ng path name natin. Ayan. Then, refresh. Ayan, kung i-delete ulit natin siya, testing natin kung gagana. Ayan, gumana na. So, ayan, hanggang dito na lang muna class.